Humanda ka, Antonio. Dahil ngayong gabi, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pamilya ko. Nagpapatawa ka ba? Ano ang magagawa mo sa isang katulad ko? Kahit buhay ko pa ang kapalit, nakahanda ako. Mapagbayad ka lang sa lahat ng mga kasalanan mo. Ang lakas naman ng kumpiyansa mo sa sarili mo. Nakahanda ka na ba upang maging pagkain ko? Oo, Antonio. Nakahanda na ako. At ang espadang pinanday ko upang ipatay sa iyong kampon na kadiliman. Paano kung ang tahimik at simple mong buhay na mayroon ka ay kunin sa iyo at subukin ka ng tadhana? Nasa isang iglap ay nawala ang iyong mga minamahal sa buhay nang dahil sa kampon ng kasamaan. Makakaya mo kayang lumaban upang makamit lamang ang iyong inaasam-asam na hustisya, o iiwas ka na lang at magpapakalayo-layo? Tunghayan natin ang kwento ni Lando na pupukaw sa ating mga isipan tungkol sa mga albularyo at aswang. Isang magandang araw sa inyo, Sir Froy at Karine, pati na rin sa inyong mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay na oportunidad na makapagbahagi ako ng aking kwento sa inyong channel. Alam kong nakahanay itong pambihirang karanasan ko sa mga nilalamang kwento ng inyong channel, kaya't naglakas loob akong sumulat sa inyo. Samahan ninyo akong sariwain ang hindi ko malilimutang kwento tungkol sa mga aswang na naganap sa taong 1974. 19 na taong gulang pa lamang ako noon. Ako nga pala si Lando, nakatira sa probinsya ng Bohol. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng aking mga magulang at ito ang aming pinagkukunan sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Maliit pa lamang ako ay nakakasama na ako ng aking ama sa aming sakahan, kaya naman mas nalinang ko pa ang aking kakayahan na gumawa at magpanday ng mga ginagamit ng mga magsasaka tulad ng itak, araro, asarol at marami pang iba. Dahil nga sa aking talento ay naging dalubhasa akong panday sa aming baryo at ako ang tanging takbuhan sa tuwing may kailangang ipagawa ang aming kababaryo. Ipinagpapasalamat ko din ang aking kakayahan dahil kahit papaano ay nakakatulong ako sa aking pamilya. Tahimik at simple lamang ang aking pamilya dahil umiiwas kami sa gulo. Katunayan, 2 milya ang layo ng bahay namin sa aming baryo upang makaiwas kami sa gulo o anumang hindi pagkakaunawaan. Nakatira kami sa bahay ng lolo ko na isang albularyo. Ngunit maaga siyang kinuha ng may kapal dahil umano sa nagkaroon ito ng nakasagupang aswang na siyang dahilan ng pagkasawi nito. At dahil sa mga nangyari, ay tila naging bangungot ito sa aking ama, kaya hindi niya sinundan ang yapak ng aking lolo at lahat ng mga kagamitan nito sa pagiging albularyo ay kanya na lamang ibinaon sa lupa. Isang araw, pumunta ang nanay at tatay ko sa bukid upang doon ay tapusin ang pagtatanim ng palay. Lando! Anak! Sumunod ka na lang sa amin ng inay mo mamaya sa bukid, ha? Pagkatapos mo, may hatid itong itak na pinagawa ni Tebyong sa'yo, ano? Sige po, tay. Huwag mo din kalimutang pakainin ang mga alaga nating baboy bago ka umalis. Opo, tay. Masusunod po. Pagkatapos na maihanda nila itay ang kanilang mga kailangang dalhin, ay umalis na nga sila upang pumunta sa bukid
habang ako ay nag-asikaso na rin upang mapakain ang aming mga alagang baboy at maihatid ko na kay Tata Temyong ang pinagawa niyang itak. Nang matapos ko na nga ang pagpapakain sa alaga naming baboy, ay umalis na nga ako upang ihatid ang itak na pinagawa sa akin ni Tata Temyong. Habang naglalakad ako patungo sa bahay nila Tata Temyong, ay natanaw ko ang kumpulan ng maraming taong nakikiusyoso sa kung anong nangyari. Kaya mas binilisan ko na din ang paglalakad upang umusisa na rin sa nagaganap. Paglapit ko nga ay saktong nandoon rin si Tata Temyong na nakikiusyoso sa kung anumang nangyari, kaya kaagad ko siyang tinanong. Tata Temyong, ano ho ba ang nangyari? Bakit maraming tao? Kahit ako, Lando, hindi makapaniwala sa nasaksihan Bakit? Anong nangyari po ba? Si Linda, yung buntis sa ating baryo, kagabi daw inatake ng isang mabangis na aso at pinatay. Totoo po ba, Tata Temyong, na asong umatake? Oo, Lando. Nakita raw ito ni Paring Loring kagabi na inatake si Linda at pinatay nga. Pero dahil daw sa matindi niyang takot, tumakbo na siya. Grabing aso naman po yun, Tata Temyong. Talagang kayang pumatay at buntis pa talaga ang biniktima. Sa tingin ko, hindi yun pangkaraniwang aso dahil wakwak ang tiyan ni Linda. Nananakot naman po yata kayo, Tata Temyong Ay, ito nga po pala yung itak na pinagawa niyo po. Salamat, Lando, ha. Tamang-tama to para may pangproteksyon ako sa pamilya ko. Umalis na nga ako at hinayaan ko na lang si Tata Temyong sa kanyang mga sinasabi. Basta ba ang mahalaga ay mapuntahan ko kaagad ang aking mga magulang na kanina pa ata naghihintay sa akin. Habang patuloy ako sa paglalakad, ay sumagi ulit sa aking isipan ang mga sinabi kanina ni Tata Temyong tungkol sa aso na umatake sa kababaryo naming buntis na si Linda. Alam ko na aswang nga ang gusto niyang sabihin at ipaintindi sa akin, kaya hindi ko mapigilan ang tumawa. Ay, naku nga naman ang mga matatanda. Kung ano-ano na lang ang mga iniisip at pinaniniwalaan. Natatawa kong sampit habang napapailing-iling. Sa tanda kong ito ba naman, kahit na kailan ay hindi pa ako nakakita ng totoong aswang. Nang makita ko nga sila itay at inay, ay mabilis ko silang nilapitan. Lando, ba't tinanghali ka na bago makarating dito? Pasensya na tay. May nangyari lang po dun sa baryo kaya medyo natagalan po ako Ha? Bakit, anak? Ano bang nangyari? Kanina po kasi tay, paghatid ko ng itak kay Tata Temyong, maraming tao kong nakikiusyoso dahil inatake raw si Linda ng aso. Sus ko, anak. Aso lang naman pala Pero tay, hindi lang daw pangkaraniwang aso dahil pinatay si Linda at wakwak ang tiyan nito. Pagkasabi ko ng mga bagay na yon, ay bigla na lamang nanahimik si Itay at natanaw ko si Inay na nakatingin lamang sa aking ama na tila labis na nag-aalala. Dahil sa hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit bigla na lamang nanahimik si Itay, ay tinanong ko siya. Tay, bakit po? Bigla po kayo natahimik May problema po ba? Ngunit tila bingi ang aking ama sa aking mga naitanong at malayo ang iniisip nito, kaya si Inay na lang ang sumagot. Hala, kasi anak, baka nagugutom na yung ama mo sa kakatrabaho kaya ganyan. Ganun po ba, Nay? Siguro nga po. Mas mabuti pa siguro anak pumunta ka na muna sa kubo upang magsaing ng ating pananghalian Sige po, Nay. Mabilis naman akong tumalima
sa inuutos ng aking ina. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo ay narinig ko ang aking ama na kinakausap ang aking ina. Celia, mukhang nagsisimula na namang umatake ang mga aswang na yan ha. Hindi ba sa pagkakaalam ko, nakalaban na yan ang ama mo at napatay? Oo Celia, napatay nga ng tatay ko ang aswang na yon. Pero baka may nasalinan ito. Kung totoo man yan sinasabi mo, Karding, siguro naman labas na tayo doon. Dahil hindi mo naman minana ang pagiging albularyo ng iyong ama. Yun nga ang inaalala ko ngayon Wala tayong kalaban-laban kung sakali mang sa atin umatake. Pag-aalala ng ama ko, ngunit nagpanggap na lamang ako na walang narinig at nagpatuloy na sa kubo upang mag-asikaso ng aming tanghalian. Habang nagsasaing nga ako, ay hindi ko maiwasan na isipin na papaano nga kung biglang maminsala sa amin ang aswang na yon. Oo nga't hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan dahil wala pa nga akong nakikita. Pero mas maganda kung palagi kang handa sa lahat ng oras. Sabi ng lolo ko sa aking tatay na yung mga aswang na nakatira raw malapit sa aming baryo ay lahi ng mga aswang na mandaragit na galing pa ng antike. Kakaiba raw ang lahi nito dahil kayang mabuhay ng matagal ng mga ilang siglo. May kakunatan din ang mga balat nito na hindi kayang tablan ng bala ng baril o ng pangkaraniwang itak at bihira din silang magkasakit at may 10 beses ang lakas ng mga ito kumpara sa mga pangkaraniwang mga aswang. Ilang beses na nga raw ito ni lolo na kinalaban hanggang sa dumating sa puntong nagbuwis ito ng buhay, mapaslang lang ang mga ito. Naalala ko na minsan naikwento sa akin ni Itay ang pagiging albularyo ni lolo, kaya nasisiguro ko rin na sa bakanting kwarto ng lolo ko, baka nandoon lang ang mga gamit nito, lalo na sa mga pangontra sa aswang. Kaya mamaya uuwi ako ng maaga para gawin ang iniisip ko. Nang matapos ko na ngang maihanda ang aming pananghalian, ay tinawag ko na ang aking mga magulang. Nay! Tay! Halina po kayo! Nakahanda na po ang pagkain! Oh, Karding! Tinatawag na tayo ng anak natin! Tara na. Nagugutom na rin ako. Maya-maya pa ay kumain na nga kami. Ngunit napapansin ko si Itay na tila malalim ang iniisip nito. Kaya napatanong ako sa kanya. Tay, may problema po ba? Bakit ang lalim po ata ng iniisip ninyo? Wala ito anak. Iniisip ko lang kung matatapos ba natin sa mga susunod na araw ang pagtatanim Sagot ng aking ama. Ngunit alam ko na tila palusot niya lamang yun. Hinayaan ko na lamang si Itay at nagpatuloy ako sa pagkain. Alam ko ang iniisip niya dahil narinig ko kanina ang kanyang mga sinabi sa aking ina. Basta mamaya, pagkatapos ko kumain, magpapanggap akong sumama ang pakiramdam ko para makauwi at malaya kong mahanap ang gamit ng aking lolo. Nang matapos na nga kami sa pagkain, ay dali-dali ko namang hinugasan ang aming mga pinagkainan. Pero nagkukunwari ako na sumama ang aking pakiramdam at sinasadya ko itong mapansin nila. Anong nangyari sa'yo, Lando? Bakit parang namumutla ka? Nay, kasi may masama sa sikmura ko Nahihilo din ako. Mas mabuti pa siguro Celia. Pauwi mo na lang si Lando nang makapagpahinga. Ikaw nang tumapos sa paghuhugas dito. Narinig mo anak. Umuwi ka na lang muna nang maipagpahinga mo yan. Opo, Nay. Salamat po
Magalang kong sagot at pasimpleng natutuwa dahil gumana nga ang aking mga plano. Umuwi na nga ako at habang nasa daan ay pinag-iisipan ko nga kung ano ang gagawin ko kung sakaling makuha ko ang mga gamit ng lolo ko sa pagiging albularyo nito. Nang marating ko nga ang aming bahay ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Hinanap ko nga kaagad sa kwarto ng lolo ko ang kanyang mga gamit. Ngunit bigo akong makita. Sinubukan ko ring hanapin sa kwarto ng mga magulang ko, sa kusina at maging sa sala. Ngunit inabot na lang ako ng ilang oras, bigo pa rin akong mahanap. Dahil sa pagod ko, ay tuluyan na nga akong nakatulog at hindi ko na namalayan na sa sobrang sarap ng tulog ko ay naabutan na nga ako ng aking mga magulang. Pero hindi naman ako pinagalitan o nakarinig ng hindi maganda. Ang katunayan, mas nag-alala pa sila dahil sa inaakala nilang masama ang aking pakiramdam. Lando, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Ito po, Nay. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko po. Karding, masama pa rin ang pakiramdam ni Lando. Ikuha mo na muna ng langis at hihilutin ko. Wag na po, Nay. Oo nga anak, sandali lang at kukuha ako ng panyawan. Unahin mo muna ang pagkuha ng langis, Karding, para mahilot ko na muna si Lando. Nay, wag na po. Medyo okay naman na po ako, Nay. Hayaan mo na anak na mahilot kita para naman maibsan yung sama ng pakiramdam mo. Eto na Lando yung panyawan. Inumin mo na muna nang may suka mo yung sama ng sikmura mo. Kahit labag sa kalooban ko, ay ininom ko na lang at baka mahalata pa akong nagsisinungaling kanina. Habang iniinom ko naman ito, ay hindi ko maiwasan ang masuka dahil sa sobrang pait nito. Grabe naman, Tay. Sobrang pait naman nito. Oo anak, mapait talaga itong panyawan. Kaya nga isa din ito sa pwedeng gamiting pangontra laban sa mga aswang. Talaga po? Buti, Tay. Kahit papaano tinuruan po kayo ni Lolo. Hindi na sumagot si tatay. Nakita ko na lang na bumuntong hininga ito at mababakas sa mukha nito ang lungkot. Dahil sa nakita kong ekspresyon ng aking ama, ay sumagi na naman sa aking isipan ang pagnanasang makuha ang mga kagamitan ni Lolo. Pero kahit saan mang sulok ng bahay ko ito hanapin, ay hindi ko talaga makita. Kaya binaliwala ko na lang at inisip na siguro naman hindi na mamiminsala ang mga aswang na yon. Kinampante ko na lamang ang aking sarili upang hindi na mag-isip ng hindi maganda. Ngunit kinabukasan ay nakita ko na lamang si inay na humahangos at nagmamadaling pumasok ng bahay. Karding! Karding! Oh, bakit Celia? Ang aga-aga parang nakakita ka ng bulto dahil sa takot. Kasi Karding, nagpunta ako ng baryo para bumili ng bigas at kape. At meron na namang pintay ang aswang. Sino na naman Celia? Yung alagang kalabaw nila Fermin. Pinatay at wakwak ang lamang loob nito. Ay, grabe ng pamiminsala ng aswang na yan. Mapatao o hayop walang sinasanto. Oo nga, Karding. Kaya nga kahit ako'y natatakot na. Dahil sa aking narinig, kahit ako ay natakot dahil sa pamiminsala ng aswang sa aming baryo, kaya ng araw na yon ay nagpaiwan na muna ako sa bahay upang gumawa ng itak at iba pang pwedeng gawing sandata laban sa aswang. Nay! Tay! Hindi na po muna ako makakasama sa bukid ngayon ha. May
bagong pinapagawang itak sa akin eh. Walang problema anak. Mas ayos yan anak. Dumito ko na lang para naman makapagpahinga ka din muna. Salamat po Nay, Tay. Wala yun anak. Malaking tulong din naman yung ginagawa mo para sa atin eh. Dahil sa aking pagpapaalam na dumito na muna sa bahay at pagpayag ng mga magulang ko, ay nagkaroon na naman ako ng pagkakataong hanapin ang mga gamit ng lolo ko. Pagkatapos na nga naming mag-almusal at may handa ng aking mga magulang ang kanilang mga dadalhin, ay umalis na nga ang mga ito. Oh, Lando, anak, ikaw na muna ang bahala dito ha. Opo Tay. Kailangan tapusin namin yung pagtatanim doon. Alis na kami. Sige po Tay. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala dito at sa mga alaga natin. Umalis na nga ang mga magulang ko. Kaya dali-dali naman akong nag-asikaso ng bahay. Pagkatapos ko nga mapakain ang aming mga alagang baboy, ay ipinagpatuloy ko na ang paghahanap ng gamit ng aking lolo. Ngunit kahit ano ang aking paghahanap, ay bigo pa rin ako. Inabot na lang ulit ako ng ilang oras sa paghahanap hanggang sa sumuko na nga ako. Kaya naisip ko na lang ang gumawa ng itak at bangkaw na pwedeng gawing sandata kung sakaling umatake nga dito sa bahay ang aswang na yon. 11:00 na ng umaga nang mag-umpisa akong magpanday ng itak at bangkaw dahil nga sa paghahanap ko ng gamit ni lolo. Sa sobrang abala ko ng mga oras na yon ay hindi ko na namalayan na inabot na ako ng hapon sa paggawa ng mga yon. Nang matapos ko nga ito, ay natuwa naman ako dahil maganda at talagang matibay ang pagkakagawa ko sa mga ito. Hapon na nun, at sa pagkakatanda ko, mag-aalas 5 na ng hapon nang may mapansin ako sa labas ng aming bahay na isang lalaki na sa tingin ko'y nasa edad 58 anyos. Nakatitig lang ito sa akin, kaya dali-dali ko naman itong nilapitan. Ngunit nang malapit na ako, bigla na lamang itong nawala. Ay nako, ano pa yung tao na yun? Magpapagawa pero biglang umalis, nawala na lang. Bulong ko sa aking sarili dahil sa inaakala ko ngang kaya nakatingin sa akin dahil baka magpapagawa ng itak. Dahil nga sa bigla na lang nawala ang taong yon, ay ipinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa at binaliwala ko na lang ang taong yon. Maya-maya pa ay dumating na nga ang aking ina, kaya masaya naman akong nagmano dito. Mano po Nay. Kaawaan ka ng Diyos anak. Kumusta ka naman dito? Ayos naman po Nay. Wala naman po naging problema. Ay mabuti naman kung gano'n anak. Nay, nasan po si Itay? Bakit hindi niyo po kasama? Ay nako anak. Pinauna ako pa uwiin at baka raw yung kalabaw naman natin ang patayin ng aswang na yon. Sagot ng aking ina. Kaya naman medyo nag-alala ako sa aking ama. Sa seguridad nito, lalo na at maggagabi na. Mag-aalas 7 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang aking ama. Kaya pati si inay ay lubos na ang pag-aalala. Lando anak, mabuti pa siguro'y sunduin mo na ang iyong ama. Baka kung ano nang nangyari doon. Siguro nga Nay, kahit nga po ako'y nag-aalala na eh. Sige na anak, humayo ka na. Pero Nay, wala po kayong kasama rito. Huwag mo akong isipin anak, kaya ko naman dito. At isa pa, nakasara na ng maayos yung mga bintana. Opo Nay, aalis na po ako kagad. Naghanda na nga ako at dinala ko ang bagong itak na gawa ko at iniwan ko naman sa aking ina ang bangkaw para may pangproteksyon din siya. Nay,
Alis na po ko. Sige anak, mag-iingat ka. Nay, basta kung sakali mang gamitin mo yung bangkaw, wag po kayong mag-alala. Babalik ako kaagad. Huwag kang mag-alala sa akin dito anak. Basta, sunduin mo na kaagad yung iyong ama. Baka mapano na yun doon. Nagmadali na nga akong umalis upang sunduin ang aking ama. Sa aking paglalakad sa gabi ay hindi ko maiwasan ang matakot, lalo na at tahimik ang lugar at huni lang ng kulisap ang iyong maririnig. Dagdagan pa ang isiping sa aswang na naghahasik ng lagim sa aming baryo. Mas binilisan ko pa nga ang paglalakad dahil sa alalahanin na baka napano na ang aking ama at pati ang aking inang naiwan sa bahay. Pagdating ko nga sa bukid ay masusi kong hinanap ang aking ama, ngunit hindi ko makita sa palayan, kaya nagbakasakali ako sa aming kubo. Pagdating ko nga doon ay nakita ko ang aking ama na kasalukuyang natutulog. Kaya agad ko itong ginising. Nang nilapitan ko nga ito, ay naamoy ko dito ang amoy ng tuba at kahit tulog ay nagsasalita pa. Indikasyon na ito nga ay lasing. Dali-dali ko naman itong inalalayan at iniuwi sa bahay. Dahil sa kalasingan nito ay nahirapan ako, kaya medyo natagalan kaming makarating sa bahay. Nang malapit na nga sa bahay, ay tinawag ko si inay upang makatulong sa aking ama. Nay! Nay! Oh, anak! Ba't pantagal niyong makabalik? Nay, patulong po munang maipasok sa loob si Itay oh. Bakit anak? Anong nangyari sa ama mo? Nay, lasing po eh. Kaya pala di agad nakasunod sa inyo kanina. Ay tinamaan ng lintik ng karding na to. Ang ganda pala ng pagbantay niya sa kalabaw. Nako, bukas sa akin yan. Magkakalintikan kami ng tatay mo. Kaya nga nay bantay sa tuba pala. Bukas talaga yung tatay mo sa akin. At ipinasok na nga namin ang aking ama. Nang maihiga na nga namin si Itay, ay tumungo na din ako sa aking kwarto para magpahinga. Dahil sa sobrang pagod ko, ay tuluyan na nga akong nakatulog agad. Paggising namin sa umaga, ay nabigla kami sa aming nakita. Patay na ang dalawa naming alagang baboy at wakwak din ang tiyan nito. Diyos ko! Ang mga alaga nating baboy! Sayang! Buntis na yung isa eh! Kaya nga nay, sobrang sayang naman po. Kasalanan to nung lasenggo mong ama eh. Palasing-lasing pa kasi. Hindi tuloy na bantayan ng ating mga alaga. Ay, huwag niyo naman sa akin ibunto ng sisi. Hindi ko naman kasalanan na mapadaan dun sa kubo si paring Lucas at yayain akong uminom. Anong hindi mo kasalanan? Kung hindi ka pa sunduin ng anak mo eh, baka ikaw na yun nilapan ng aswang na yon. Oo nga naman po, Itay. Pinag-alala mo kami kagabi. Patawarin niyo na ako. Hindi na mauulit ang ganon. O siya, tama na yung pagpapanggap mo, Karding. Alam na alam ko namang iinom at iinom ka pa rin naman. Ang mabuti pa, ilibing niyo na itong mga baboy. Mas mabuti pa nga, Utay, para hindi nalangawin pa dito. Hindi na ba natin to i-report sa barangay yung nangyari? Mas mabuti pa nga siguro. Sige na, Lando, puntahan mo si Kapitan. Sabihin mo yung nangyari. Opo, Nay. Ngayon din po alis na ako. Pumunta nga ako sa aming baryo at inireport ko nga kay Kapitan ang nangyari sa aming mga alaga. Kaagad naman silang nagtungo sa bahay upang tignan ang nangyari. Pagdating ko sa bahay, ay nakita ko ngang marami ang mga taong nakiusyoso sa nangyari.
Makikita mo sa mga kilos nila ang takot at pangamba na dulot ng pamiminsala ng aswang. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari, ay marami sa aming mga taga-baryo ang nagpagawa sa akin ng mga kagamitang pwede nilang maging proteksyon para sa kani-kanilang pamilya at mga sarili. May nagpagawa ng itak, mayroon ding samurai at bangkaw. Dumaan ang mga araw na naging abala nga ako at hindi ko namalayan ang pagdaan ng mga araw dahil sa pagiging abala. Isang araw, masayang ibinalita sa amin ng aking ina na siya ay nagdadalang tao sa pangalawa kong kapatid. Karding mahal, buntis ata ako. Ha? Paano mo nasabi? Kasi halos 3 buwan na akong hindi dinadatnan. Talaga, Nay? Wow! Magiging kuya ako? Oo, anak. Magiging kuya ka na. Magandang balita nga yan, Celia. Kaso ang inaalala ko, baka matunogan tayo ng aswang na buntis ka. Yun din nga ang inaalala ko, Karding. Buti sana kung buhay pa si tatay para maprotektahan niya tong pagbubuntis ko. Kaya nga, kaso, kahit katiting na kaalaman ni Itay, wala akong namana dahil ayaw kong maging albularyo. Dahil sa aking narinig, ay mas inasam kong tuklasin ang mga kaalaman ng aking lolo bilang albularyo upang maipagtanggol ko ang aking pamilya at mga kabaryo. Kaso kahit anong hanap ko, ay hindi ko talaga mahanap kung nasaan ang mga gamit ng lolo, kaya hindi ko mapigilang tanungin ang aking ama tungkol dito. Tay, gusto ko pong sundan ng yapak ni lolo na isang albularyo. Anak, mahirap ang maging albularyo. May kaakibat itong tungkulin at gampanin. Alam ko po, Tay. Pero nais ko po kasing matulungan ng ating mga kababaryo at mas protektahan ng ating pamilya. Sigurado ka pa talaga sa desisyon mo, anak? Opo, Itay. Ang totoo po niyan, sinubukan ko na pong hanapin ang mga gamit ni Lolo pero hindi ko mahanap. Hindi mo talaga mahanap yun, anak. Dahil ibinaon ko yun na mamatay ang lolo mo. Maaari ko bang mahingi sa iyo, Itay, para matutunan ko? Wala akong karapatang pigilan ka, anak, kung yan ang desisyon mo sa buhay. Halika, sumunod ka sa akin. Sumunod nga ako kay Itay papunta sa likod ng aming bahay. Maya-maya pa ay tumungo siya malapit sa puno ng mangga at doon ay pinalapit niya ako. Halika, anak. Lumapit ka. Opo, Tay. Dito ko binaunan ang kagamitan ng lolo mo sa pagiging albularyo. Kunin mo sa bahay ang pala. Opo, Tay. Nagmadali naman akong tumalima sa kanyang utos. Pagdating ko sa loob ay nagmamadali kong hinanap ang pala. Anak, sigurado ka ba talaga sa pasya mo? Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Natatakot lang ako, anak. Baka matulad ka sa iyong lolo. Inay, sisiguraduhin ko pong walang mangyayaring masama sa akin. Gagawin ko ito alang-alang sa pamilya natin at mga kababaryo nating nangangailangan ng tulong ko. Ikaw ang bahala, anak. Pagkatapos naming mag-usap ni Inay, ay tumungo na kaagad ako sa kinaroroonan ng aking ama, dala ang pala. Alam ko ang tungkuling kaakibat ng aking pasya, ngunit buo na ang loob ko upang maging isang albularyo, upang matulungan ko ang mga kababaryo kong nangangailangan ngayon ng aking tulong at ganun din ang aking pamilya, lalo na at nagdadalang tao ang aking ina. Nang marating ko ang kinaroroonan ng aking ama, ay wala na nga kaming sinayang na oras. Binungkal namin ang pinagbaunan niya ng mga gamit ng lolo ko. Anak, alam ko ang pagnanais mong maging isang albularyo, ngunit ito lang ang may tutulong ko.
wala pang problema, itay. Naising ko mang anak, ngunit hindi kita magagabayan o matuturuan sapagkat noong mga panahong nais ako pasahan ng aking ama ay binaliwala ko ito. Nauunawaan ko po, itay. Huwag na po kayong mag-alala. Sisikapin kong pag-aralan ng mga yan. Maya-maya pa'y tumambad na nga sa amin ang isang kahon na pinaglagyan ng mga gamit ng lolo ko. Yan na anak ang mga gamit ng lolo mo. Ikaw na ang bahala sa mga yan. Opo, tay. Ako na pong bahala sa mga yan. Ingatan mo yan, anak. Sobrang pinakaiingatan niya ng lolo mo. Opo, tay. Salamat po't pinagkatiwala niyo po ito sa akin. Nang makuha na namin ang kahon, ay dinala na nga namin ito sa loob ng bahay. Agad naman akong nagpaalam sa kanila upang dalhin sa loob ng aking kwarto upang mabasa at mapag-aralan. Sobrang saya ng nararamdaman ko ng mga oras na yon dahil sa wakas, nasa akin na nga ang matagal ko nang inaasam-asam na gamit ng aking lolo. Paglapag ko ng kahon sa aking higaan, ay masaya ko itong binuksan. Medyo halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Medyo kinakabahan ako na parang nag-aalala dahil baka hindi ko kaya na maging katulad ng lolo ko na maging isang albularyo, lalo na at walang gagabay sa akin. Dahil sa kagustuhan kong makatulong sa aking pamilya at mga kababaryo, ay ito ang tangi kong pinanghahawakan at naging sandalan upang maging buo ang aking pasya na maging katulad ng lolo ko na isang albularyo. Pagbukas ko nga ng kahon, ay nakatambad sa aking harapan ang isang maliit na libro at isang bagay na sa wari ko ay medalyon. Hugis at sulok ito, may nakasulat na hindi ko maunawaan. Sinubukan ko ring basahin ang maliit na aklat na yon, ngunit hindi ko mabasa o maunawaan dahil kakaiba ang mga nakasulat. Mabuti na lamang, maliban sa dalawang yon ay may isang aklat o notebook na normal ang laki, kaya dali-dali ko itong binuksan at doon ko napag-alaman na yun pala ay sulat ng aking lolo. Nakapaloob doon ang mga bagay-bagay kung paano ka maging isang albularyo. Ginawa ito ng lolo ko dahil alam niya na ayaw ng tatay ko na manahin ang kanyang pagiging albularyo. Dahil nga sa nakitaan ng lolo ko ng kawalang intensyon ng tatay ko dito, ay mas minabuti niyang isulat na lang upang maging gabay kung sakali mang mayroon sa kanyang mga apo ang magmana ng kanyang pagiging albularyo. Dahil dito ay lubos akong natuwa sapagkat ang inaakala kong mababaliwala kong pagsisikap ngayon ay may pag-asa na kahit wala na si lolo. Lando, anak, lumabas ka muna riyan. Kakain muna tayo ng tanghalian. Opo, Nay. Susunod na po. Nagpatuloy ang pananaliksik ko sa sulat ng aking lolo at di ko namalayan na inabot na pala ako ng 2:00 ng hapon bago ako mapilitang lumabas na muna upang mananghalian. Oh, anak, mukhang nawiwili ka yata sa nakuha mong gamit ng lolo mo ah. Ngayon ka lang lumabas ng iyong silid. Opo, tay. Mabuti, anak. Nauunawaan mo ang mga nakasulat. Mahirap yan. Minsan nga napapansin ko si Itay dati na tila may inuusal na hindi ko maunawaan. Tama po kayo, Itay. Medyo mahirap nga po. Talaga, anak? Paano mo matututunan ng mga yan? Akala ko nga mahihirapan ako, Nay eh. Buti na lang pala, talagang pinaghandaan ni lolo ang mga bagay-bagay. Kumain ka muna, anak. Mamaya na lang natin pag-usapan ang mga natuklasan mo gamit ng lolo mo. Opo, Itay.
at tumungo na nga ako sa kusina upang kumain ng tanghalian. Habang kumakain nga ako, ay hindi ko malimutan ang mga natuklasan ko sa bagay na tatsulok at sa maliit na libro. Nang matapos na nga akong kumain, ay pumunta na muna ako sa labas ng bahay upang magpahangin. Habang nakaupo ako sa bakuran namin, ay nakita ko na naman ang taong yun. At tulad ng dati, nakatingin lang ito sa bahay at tila isang tuod lamang ito dahil hindi man lang gumagalaw sa pagkakatayo. Hinayaan ko naman muna dahil iniisip ko na baka nagkataon lang na nasa tapat ng bahay at may hinihintay. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay andun pa rin ang taong yun at patuloy pa rin nakatingin sa bahay namin. Kaya't nagpasya na akong lapitan ito upang tanungin. Magandang hapon po. Ano po ang inyong sadya? Magpapagawa po ba kayo sa akin ng itak? Patuloy ako sa pagtatanong dito nang wala man lang akong tugon buhat dito, kaya nagpasya na akong lapitan pa nga ito. Ngunit nang akmang papalapit na ako, ay bigla na lamang naglaho ang taong yun. Kaya't bumalik na lang ako sa loob ng bahay upang ipagpatuloy ang pagsasaliksik at pag-aaral sa gamit ng lolo ko. Pag-upo ko nga sa aking higaan, ay ipinagpatuloy ko ang pagbabasa sa libro ng aking lolo. At doon ko nalaman na medalyon pala ang bagay na tatsulok na yun at libreta naman ang maliit na aklat. May mga kailangan ka lang gawing ritual upang muling paganahin ang medalyon at yung libreta naman ay may misyon kang kailangang isakatuparan upang maangkin mo ang kapangyarihan ng aklat na yun. Sa patuloy kong pagbabasa ay unti-unti ko ngang natututunan kung paano maging isang albularyo. Kahit wala na ang lolo ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil sa ginawa niya'y patuloy niya pa rin akong nagagabayan at natuturuan sa pagiging albularyo ko. Habang abala ako sa pag-aaral at pananaliksik, ay may biglaang bisitang pumunta sa amin. Anak, lumabas ka muna riyan. May naghahanap sa'yo. Sino po, inay? Si Tata Temyong, anak. Sige po, inay. Lalabas na po ako. Mabilis ko namang niligpit at inayos ang gamit ng aking lolo at iniligay sa ilalim ng aking higaan at nagpatuloy na ako palabas upang harapin ang aking bisita. Nakita ko itong kausap ni Itay at tila may seryoso itong pinag-uusapan. Ay, magandang hapon po, Tata Temyong. Ano pong sadya nila? Ay, Lando, maaari mo ba ako igawa ng sibat? Po, ano pong gagawin niyo sa sibat? Alam mo kasi, Lando, napapansin ko ng mga nagdaang araw, may taong umaaligid sa bahay namin. Oh, bakit po kaya? Alam mo kasi, anak, nasabi sa akin ni Temyong na buntis din daw ang kanyang anak na si Linda. Nakakatuwa nga malaman na pareho sila ni Celia na buntis. Buti na lang walang umaaligid sa inyo. Mabuti pa siguro, anak. Subukan mo ang mga natutunan mo sa lolo mo. Pero tay, bakit, Kardeng? Naituro ba ng ama mo ang pagiging albularyo niya sa anak mo? Hindi ko masabi, Temyong. Pero sa tingin ko itong si Lando ang magmamana ng pagiging albularyo ng ama ko. Abay, mas mainam pala kung ganun, Kardeng. Nang sa ganun may magtatanggol na sa atin. Pero Tata Temyong, sa ngayon po'y nag-aaral pa lamang ako. Nagugula na kasi niyong mag-ama. Hindi ba matagal na patay ang lolo mo? Sinong magtuturo sa iyo ngayon? Wag mo na lang isipin pa, Temyong. Ang mahalaga, maitaboy natin yung umaligid na tao sa bahay ninyo. Huwag po kayong mag-alala, Tata Temyong. Mamaya po,
pupunta kami sa bahay ninyo ni Itay. Maraming salamat sa inyo, Karding, Lando. Hihintayin ko na lang kayo doon sa bahay. Sige, Temyong. Maaasahan mo. Salamat. Mauna na ako. Umalis na nga si Tata Temyong. Kaya naman wala na akong sinayang pa na sandali. Pumasok na nga kami ni Itay sa loob ng bahay at ako naman dumiretso na sa aking silid upang alamin sa libro ni Lolo kung paano paalisin ang mga aswang. Malakas ang kutob ko na aswang nga ang umaaligid dito sa bahay at ganun din kila Tata Temyong dahil parehong may buntis. Walang ano-ano ay nabasa ko nga ang libro ng lolo ko at doon ko napag-alaman ang mga pantaboy sa aswang. Nang matiyak ko na ang mga kailangan kong gawin, ay lumabas na nga ako ng silid at sinabi ko sa aking mga magulang ang aking natuklasan. Inamin ko din sa mga ito na tulad kila Tata Temyong, may tao ring umaaligid sa bahay. Tay, 2 beses ko na rin po nakikita na may tao umaaligid dito sa bahay natin. Kahapon nga po, nakita ko na naman ito. Totoo ba, anak? Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kasi, Tay, nagkataon lang na may hinihintay. Karding, nakakatakot naman. Pwede bang wag mo muna ako iwan dito mag-isa? Tama si Inay, Tay. Ako na lamang pupunta kina Tata Temyong mamaya. Sige, anak. Mas mainam nga kung ikaw na lang muna. Anak, may solusyon ba para hindi na tayo gampalain ng aswang na yan? Opo, Nay. Binasa ko po ang libro ni Lolo at napag-alaman ko ang pangontra po dito. Sige, anak. Sabihin mo at tutulungan kita. Salamat, Tay. Mag-ipon po kayo ng balat ng nyog at goma ng gulong para sunugin mamayang hapon. Di pa anak, pangontra din ng asin at bawang? Opo, Nay. Mas maganda po yan ilagay sa mga siwang ng bintana at pintuan. Sige, anak. Ako nang bahalang maghanda sa mga bagay na yan. Yun lang ba, anak? Sige. Ako rin ang bahala sa mga iba mong sinabi. Kailangan din ng makabuhay, Tay. Mas mainam din kasi itong pangontra. Ako na pong bahalang kumuha doon. Pagkatapos kong sabihin ang mga kinakailangang gawin, ay umalis na rin ako para maghanap ng makabuhay. Pumunta ako sa di kalayo ang burol sa amin upang maghanap ng makabuhay. Ilang oras pa ang dumaan at maswerte akong nakakuha. Umuwi agad ako sa bahay at inilagay ito paikot ng bahay. Nadatnan ko naman si Itay na hinahasa ang mga itak at ang sibat. Lando, anak! Andiyan ka na pala. Opo, Itay. Buti na lang nakahanap ako agad na makabuhay. Mabuti naman, anak. Siya nga pala. Nagawa ko na din palang binili mo sa akin kanina. Ito nga tinahasa ko nitong itak para maging handa tayo. Asan po pala si Inay, Tay? Pumunta muna ng baryo at bibili raw siya ng asin at mga bawang. Bibili din daw kasi ng iuulam natin mamayang hapon. Ganun ho ba? Tay, pupunta muna ako kina Tata Temyong para masabihan ko din yung mga kinakailangan gawin. Sige, anak. Mag-iingat ka papunta doon, ha. Baka makita mo yung ina doon sa baryo. Sabay na lang kayong umuwi. Opo, Itay. Umalis na nga ako at nagdala rin ako ng makabuhay o baging. Habang nasa daan ako'y tila may kakaiba akong nararamdaman. Wari ko'y may mga matang nagmamatyag sa akin mula sa paligid. 5:00 pa lang ng hapon, pero parang mabigat na ang mga enerhiyang pumapalibot sa aming baryo. Pero hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Nang marating ko na nga ang bahay ni Tata Temyong, malayo pa lang ay nakita ko na ito at alam kong kanina pa ako nito hinihintay. Magandang hapon po, Tata Temyong. Pasensya na po't ngayon lang ako nakarating. Wala yun, Lando. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin dahil inaabala pa kita. Wala ho yun. Bukal ho sa loob ko ang makatulong. Halika, Lando.
pumasok ka na muna sa bahay. Opo, Tata Temyong. Nang makapasok na nga ako sa kanila, ay doon ko na sinabi ang mga kailangan nilang gawin. Ikinuwento ko din sa kanila na tulad din sa bahay ay may umaaligid na tao, ngunit ang kutob ko nga ay aswang. Nagbilin ako sa kanila na ilagay sa kanilang bahay ang baging at magsunog ng balat ng nyog o goma ng gulong at maglagay ng asin at bawang sa bintana at pintuan. Ay, salamat Lando sa iyong tulong. Magkape ka na muna, Lando. Salamat ho, pero hindi na rin ako magtatagal, Tata Temyong. Kailangan ko pa kasing sunduin si inay. Ay, ikaw ang bahala, Lando. Mag-iingat kayo sa pag-uwi at salamat ulit. Pagkatapos kong magpaalam, ay tumungo na nga ako sa baryo upang hanapin ang nanay ko. Inabot na lang ako ng halos mag-aalas 7 na ay hindi ko pa rin makita si inay. At dahil sa nararamdaman kong mas bumibigat na masamang enerhiya sa baryo, ay nagdesisyon na nga akong umuwi. Habang ako ay papalabas ng baryo, nakita ko na naman ang lalaking umaaligid sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko itong ngumingiti sa akin, sabay ng tila mabagsik nitong tingin sa akin. Kinabahan naman ako sa ginawa nito. Tila sa pakiramdam ko'y may panganib na darating. Kaya binilisan ko na ang paglalakad dahil unti-unti na ring dumidilim ang paligid. Sa daan pa lang ay hindi na maganda ang aking pakiramdam. May mga mata na namang nakatingin sa akin. Nakakarinig ako ng tila alulong ng mga aso at ingay ng mga ibon sa paligid, ngunit parang kakaiba. Dahil natatakot na nga ako sa aking nararamdaman, ay mas binilisan ko pa ang pagdalakad at halos tumakbo na nga ako sa kakamadali. Nang nasa bakuran na ako, tinawag ko na nga ang aking ama. Tay, nandyan na po ba si inay? Anak, pumasok ka na. Dalian mo. Bakit po, tay? May nangyari po ba? Ngunit hindi na ako sinagot ng aking ama dahil nagmamadali itong bumalik sa loob. Dahil sa aking pag-alala ay sumunod na rin ako at pagpasok ko ay nakita ko ang aking ina na duguan habang walang malay. Itay, ano pong nangyari kay inay? Nag-alala na rin ako sa inay mo, Lando, dahil mag-alas 7 na at wala pa rin siya. Kaya sinundo ko lahat. Hindi na natapos ni Itay ang sasabihin dahil sa gumagaralgal nitong boses na tila nagpipigil na umiyak. Hinayaan ko na lamang si Itay at lumapit ako sa kinaroroonan ni inay at doon ko nakita ang nangyari. Hindi lang pala duguan si inay, kundi wakwak ang tiyan nito at wala na itong buhay. Tay, totoo ba ito? Oo, anak. Hayop ang aswang na yun. Pagbabayarin ko siya. Hindi ko na nagawang magsalita dahil pagkatapos ni Itay magsalita ay bigla na itong umalis, bitbit ang kanyang itak. Naguluhan naman ako kung ano ang gagawin ko. Hindi ko pwedeng iwanan si inay, ngunit hindi ko rin pwedeng pabayaan na lang si Itay. Bigla ko naisip ang mga gamit ni Lolo, kaya nagmadali kong dinala si inay sa aking silid at inihiga sa aking higaan. Pinalibutan ko ito ng maraming bawang at asin sa buo nitong paligid. Naglagay din ako sa bintana at pintuan at sa bawat siwang ng aking kwarto. Pati makabuhay, inilagay ko na rin. Masiguro ko lang na hindi magagalaw ang kanyang bangkay ng mga aswang. Nang maayos ko na ang bangkay ni inay, ay kinuha ko ang mga gamit ni Lolo. Isinuot ko rin ang medalyon at dinala ko ang libreta at ang kanyang aklat. Mabilis ko rin kinuha ang aking itak at sibat at nagmamadali akong sumunod sa aking ama.
Hinanap ko nga si Itay ng 10 oras na yun. Wala na akong pakialam. Ang mahalagay mailigtas ko si Itay at mapatay ang aswang na kumitil sa buhay ng aking ina at kapatid. Sa aking paghahanap kay Itay ay hindi ko pa rin ito matagpuan. Tumuloy ako sa bahay ni Tata Temyong. Nagbabaka sakaling nandun si Itay. Tao po! Tata Temyong! Si Lando po ito! Pagtawag ko sa labas ng bakuran ni Tata Temyong, buti na lang kahit papaano'y may nagbukas ng kanilang pinto. Ah! Lando! Bakit nandito ka 10 oras ng gabi? Tata Temyong, hindi po ba napadaan si Itay dito? Ha? Wala namang karding na dumaan dito, iho. May problema ba? Hindi na ako sumagot at tuluyan na nga akong napaiyak. Bakit ka umiiyak, Lando? Anong nangyari? Tata Temyong, biniktima ang inay ng mga aswang. Amang mahabagin. Totoo ba itong naririnig ko, Lando? Opo, Tata Temyong. Pagdating ko po, kitang-kita ko na dugoon na si inay. Tumakwak na ang tiyan nito. Sandali, pumasok ka muna sa loob, Lando. Hindi tayo ligtas dito sa labas. Sumunod naman ako kay Tata Temyong sa loob ng kanyang bahay. Kaagad naman akong inabutan ng tubig ng kanyang asawa upang mapakalma. Nang medyo ayos na ang pakiramdam ko, ay doon ko na naikwento ang lahat, pati na rin ang ginawa ni Itay. Lando, mas maganda rito pumunta tayo kay Kapitan upang magpatulong sa paghahanap sa iyong ama. Sige po, Tata Temyong. Baka kung ano po mangyari kay Itay. Saglit lang Bibilinin ko muna ang aking mga anak para mas mabantayan nila ang isa't isa. Mahirap na kasi. Nang mabilinan na ni Tata Temyong ang kanyang asawa at mga anak, ay humayo na rin kami upang pumunta kay Kapitan. Lando, dito ka muna. Ako nang kakausap kay Kapitan. Opo, Tata Temyong. Ilang sandali pa ay nakausap na nga ni Tata Temyong ang aming kapitan, kasama ang mga tanod nito. O sige mga kasama, maghiwa-hiwalay tayo para mas mabilis nating mahanap si Karding. Sumang-ayon naman ng kapitan at hinati-hati kami sa 4 na grupo. Bali 4 sa bawat grupo at kasama ko si Tata Temyong. Nag-umpisa na nga kami sa aming paghahanap. Sana naman, Tata Temyong, ligtas si tatay. Ipagdasal na lang natin, Lando, ang kanyang kaligtasan. Ilang oras na kami sa paghahanap at halos malibot na namin ang buong baryo, ngunit hindi namin natagpuan si Itay. Kaya nagpasya na kami na ipagpabukas na lang ang paghahanap sa labas ng baryo sa parte ng mga kakahuyan at kabundukan. Kinabukasan, kumalat sa aming baryo ang nangyari sa aking ina at pagkawala sa aking ama. Dumagsa naman sa bahay ang mga tao na nakikisimpatya sa akin. May mga ibang kalalakihan na voluntaryong gumawa ng kabaong ng aking ina, habang yung iba naman ay tumulong sa paghahanap sa aking ama. Ramdam ko ang kanilang pagmamalasakit, kaya kahit papaano ay naibsan ng sakit na nadarama ko. Nagpatuloy kami sa paghahanap sa aking ama. Habang naghahanap kami sa bandang parte ng kakahuyan, ay tinawag ako ni Tata Temyong. Lando, halika muna rito. Bakit po, Tata Temyong? Hindi ba't ito yung damit ng tatay mo? Patingin nga po, Tata Temyong. Nang tignan ko nga, ay nakumpirma ko nga ang damit ito ng aking ama. Ngunit duguan ito. Ito nga, Tata Temyong, ang suot ni tatay. Mga kasama, halugugin niyo pa ang kakahuyan. Utos ni Tata Temyong sa mga kasamahan namin. Maya-maya ay may sumigaw sa di kalayuan ni Tata Temyong. Lando, halika! Magmadali ka dito!
Opo, Tata Temyong! At mabilis akong lumapit kay Tata Temyong, ngunit hindi ako makagalaw. Para akong ninakawan ng lakas nang makita ko ang aking ama na wala ng buhay. Puro kalmot ang buo nitong katawan at wakwak din ang dibdib nito, indikasyon na kinuha ang kanyang puso. 2 araw lang ang lamay sa mga magulang ko at inilibing na namin kaagad. Halos mabaliw ako sa mga nangyari. Nagmukmuk ako ng halos ilang linggo. Naisip ko ring magpakalayo-layo na lamang dahil alam kong wala pa akong kakayahan na kalabanin ang mga aswang na pumatay sa aking mga magulang. Ngunit sa kagustuhan kong ipaghiganti ang kanilang sinapit, ay mas pinagtuunan ko ang aklat at gamit ng lolo ko. Naniniwala kong ito ang susi upang maipaghiganti ko sila at matulungan ko din ang mga kababaryo ko. Lumipas ang ilang buwan at naging ganap na nga akong albularyo. Lahat ng aral ng lolo ko ay inalam ko at mas nilinang. Ngayon ay handa na akong kalabanin ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Pumanday ako ng espada at mas pinahusay ko pa ang dati kong sibat. Marami na rin akong mga alam na buhay na salita at mga pamako. Ngayon, ito na ang araw na pagbabayarin ko ang aswang na yun. Pasimple akong nagmanman sa baryo at nagbalat kayo at napag-alaman ko na Antonio pala ang pangalan ng gabunang namiminsala sa aming baryo. Napag-alaman ko rin ang kanilang tinitirhan. Mayroon pala itong maliit na sityo sa unahan pa lamang ng aming baryo. Medyo hindi ito makikita dahil nasa kalagitnaan ng kakahuyan. Hinintay kong gumabi upang salakayin ng kanilang tirahan. Habang hinihintay kong ang dumilim, ay masusi akong nagmanman sa buo nitong paligid. 7:00 ng gabi nang magsimula na akong umatake at marami sa mga aswang ang aking napatay. Sino kang pangahas? Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko. Ito na ang huling gabi mo, Antonio, dahil pagbabayaran mo ang pagpatay sa mga magulang ko. Wala kang laban sa isang tulad ko. Hindi kami basta-bastang mga aswang. Kami ang lahi ng mga mandaragit. Alam ko na ang inyong lahi, Antonio. Ang haba ng inyong mga buhay at balat na hindi natatablan. Ganun naman pala. Nanginginig na ba ang iyong kalamnan sa takot? Kahit buhay ko, handa kong ialay mapagbayad lang kita sa mga kasalanan mo, kampon na kadiliman. Handa ka na bang maging pagkain ko? Mga lagad, lusubin ang tampalasan na yan! Dahil sa utos ng kanilang supremo, ay sabay-sabay nilang sinugod si Lando. Ngunit dahil sa taglay nitong kabal sa katawan at mga buhay na salita, ay walang kahirap-hirap na napapatay ito ni Lando hanggang si Antonio na lang ang natitira. Ano, Antonio? Nararamdaman mo na ba ang katapusan mo? Hindi! Sa galit ni Antonio, ay nag-usal din ito ng mga orasyon at nagpahid ng langis upang mas lalong lumakas at mas maging isang dambuhalang aso. Naramdaman ni Lando na 10 beses itong mas lumakas at mas kumapal pa lalo ang balat nito sa katawan. Humanda ka, tampalasan, dahil pagsisisihan mo ang pagpunta mo dito! Dahil sa nakitang pagbabago ni Antonio, ay hindi na nagpakampante si Lando. Nag-usal siya ng pangtigalpo at mga buhay na salita at mas tinibayan din niya ang kanyang bakod. Walang panabay ang mga orasyon mo! Tingnan natin! Lumapit ka! Dahil sa sinabi ni Lando, ay walang pag-aatubiling sinugod siya ni Antonio. Tumagal ang laban at halos nangingibabaw si Antonio sa laban
dahil sa lakas at husay nitong makipaglaban. Marami nang natamo si Landong mga malalalim na sugat sa katawan at halos hinahabol na rin niya ang kanyang hininga sa pagod. Ano? Mapangahas ka? Nagsisisi ka na ba? Kahit kailan, hindi ako natatakot sa'yo. Ganun ba? Kung gayon, humanda ka! At muling sumugod si Antonio, ngunit malayo pa lang ay napaghandaan na siya ni Lando. Ginamit niya ang kanyang medalyon bilang sabulag at proteksyon at nag-usal ng mga buhay na salita gamit ang libreta. Dahil sa ginawa ni Lando, ay nawalan si Antonio ng lakas at hindi na nakakilos pa. Ngunit bago pa niya nakita si Lando, ay huli na ang lahat dahil nagawa na siya nitong tagain at pugutan ng ulo. Itay, inay, naipaghiganti ko na rin kayo. Maraming salamat, Lolo, sa mga pinamana mong gamit ngayon. Marami na ako matutulungan bilang isang albularyo. Ipinapangako kong tutulungan ko silang lahat. Dahil sa pagkamatay ni Antonio at ginawang pag-ubos ni Lando sa mga aswang, ay nagkaroon ulit ng kapayapaan at katahimikan sa kanilang lugar at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging albularyo at nanggamot ng marami pang mga may sakit at nanatiling payapa na ang kanilang lugar. Wakas.